Magandang araw sa mga ginigiliw naming mag-aaral ng ikasampung baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Filipino. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng TV at radyo at maging sa ating live streaming sa Facebook page ng SDO Kawayan City. Ako ang inyong lingkod, Sir Dennis Pitabios mula sa Silawit National High School at maligayang naglilingkod sa inyo. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportableng lugar at maayos na nakasusubaybay sa ating broadcast. Batid kong bago pa man ang ating pagsasahimpapawid, ay naisakatuparan na ninyo ang mga bagay na dapat ninyong ihanda at gawin upang maiwasan ang anumang nakaaabala sa inyong pag-aaral ngayon. At una pa man, ay naipamahagi na sa inyo ang kopya ng inyong mga module. Kaya lubos akong umaasa na nabasa na ninyo ito lalo na ang tekstong nakapaloob dito. Kaya, bilang isang responsableng mag-aaral, ay handang-handa na kayo sa pagsubaybay habang aking tatalakayin ang leksyong ating isinasahimpapawid. Kayo na ngayon ay nasa ikasampung baitan ng pag-aaral at baon ang kaalamang napag-aralan ninyo at mga kasanayang nalinang ninyo mula sa mga napag-aralan ninyong aralin sa Filipino sa mga nakalipas na taon. Noong kayo ay nasa grade 7, ay napag-aralan ninyo ang panitikang regional. Grade 8, panitikang Pilipino. Pagdating naman ng grade 9 ay panitikang Asyano. Ang mga kasanayang nalinang sa inyo sa mga nakalipas na taon, katulad ng kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya, ay siya ring ating paghuhusayin sa taong ito sa pamamagitan ng mga akdang pandaigdig tungo naman sa pagkakaroon ninyo ng kaalamang global. Handa na ba kayo? Sisimulan na natin. Bilang inyong unang guro sa Filipino 10 sa Himpapawid na naatasang tumalakay sa unang aralin, ay katungkulan kong ipakilala sa inyo ang inyong pag-aaralan sa unang markahan. Ito ay kinapapalooban ng mga akdang pampanitikan ng Mediterranean. Pero teka, saan ba natin matatagpuan ang rehiyong Mediterranean? Balikan natin ang heograpiya. Ang dagat Mediterranean ay mahaba, malawak at dumadaloy sa 3 kontinente. Ang kanlurang bahagi ng Asya, Hilagang Europa, at Timog Afrika. Ang mga bansa sa bawat kontinente na nakapalibot sa dagat na ito ay kabilang sa tinatawag nating rehiyong Mediterranean. Narito ang mga bansa sa 3 kontinente. Ang mga bansa na kabilang sa kanlurang bahagi ng Asya na kabilang sa rehiyong Mediterranean ay ang bansang Cyprus, Israel, Lebanon, at Syria. Sa Hilagang Europa naman ay ang mga bansang Albania, Bosnia, Herzegovina, Croatia, France, Greece, Italy, Malta, Monaco, Slovenia, Spain, at Turkey. Samantalang ang mga bansang Algeria, Egypt, Libya, Morocco, at Tunisia naman ang kabilang sa Timog Afrika. Noong unang panahon at magpahanggang ngayon, ang dagat na ito ay naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga mamamayan ng 21 bansang nasa palibot nito. Ito'y naging ruta ng mga mangangalakal at manlalakbay na nagbigay daan sa kanilang pagpapalitan ng kultura, produkto at kalakal. Ang module na ito ay isa lamang sa mga inihanda upang iyong lubos na maunawaan at mapag-aralan ang panitikang Mediterranean bilang pangangailangang pang-akademiko sa Filipino para sa ikasampung baitang. Malalaman mo rito kung paano nakatulong ang panitikang Mediterranean sa pagpapaunlad ng panitikang Pilipino. Sa module na ito ay matututuhan mo rin ang isang akda na mula sa rehiyong ito, ang tungkol sa isang mitolohiyang Griego na pinamagatang si Pygmalion at si Galatia. Kaya sa module na ito, ikaw ay inaasahang
Naiuugnay ang kahulugan ng salita batay sa kayarian nito. Naipahahayag ang makakalagang kaisipan o pananaw sa nabasa o napakinggang mitolohiya. Naipahahayag ng malinaw ang sariling opinyon sa paksang tinalakay. Naiuugnay ang mga makakalagang kaisipang nakapaloob sa binasang akda sa nangyayari sa sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan, at daigdig. Sino sa inyo ang nakapanood na ng isang timpalak pagandahan o beauty pageant? Maging ito man ay sa inyong mga barangay, bayan o lungsod, o higit pa, katulad sa mga sinasabing Miss Philippines, Miss Universe at iba pa. Hayan, kayong lahat, di ba? Sapagkat karaniwan sa ating mga tao ang humahanga sa magagandang babae. Mapatutunayan ito sa pagkahilig ninyong manood o kung hindi man ay nakabalita man lang kayo ng resulta ng patimpalak pagandahan. Tama po ba ako? Tama. Sa dami ng magagandang babae sa mundo o sa showbiz, sino sa palagay mo ang nagtataglay ng halos perpektong kagandahan? Bakit mo nasabing maganda ang babaeng ito? Sinasabing ang kagandahan ay nakadepende sa mga mata ng taong tumitingin. Madalas, hindi lang pisikal na kagandahan ang basehan sa pagsasabing maganda ang isang tao. Sa iyong pananaw, ano-ano ang katangian ng isang taong tunay na maganda? Maglakad ka ng 3. Ang mga katanungan o gawaing iyan ay makikita sa inyong mga hawak na module sa bahaging subukin at batid kong nasusundan ninyo ako sapagkat kayo ay nakasubaybay. Relax lang, hindi ko kayo inaapura sa pagsagot sapagkat maaari ninyo namang sagutan iyan mamaya. Ang mahalaga ay nakasusubaybay kayo ng mabuti para malaman pa ninyo ang mga ibang gawain at masagutan ninyo ang mga ito ng tama at wasto. Maliwanag po ba? Okay. Katulad ng sinabi ko kanina na ang paksang ating pag-aaralan ngayon ay isang akda na pinamagatang si Pygmalion at si Galatea. Ito ay isang mitolohiyang Griego o akdang pampanitikan mula sa Gresya. Alam mo ba na ang mitolohiyang Griego ay koleksyon ng mga kwentong tinatampukan ng mga Diyos at Diyosa? Karaniwang paksa ng iba't ibang mitolohiya ang pag-ibig, pakikipagsapalaran, pakikidigma, at pagpapakita ng iba't ibang kapangyarihan ng mga nasabing nilalang. Ipinakikita rin dito, hindi lamang ang taglay nilang kapangyarihan, kundi ang kanila ring pamumuhay bilang ordinaryong tao na minsay nagkakamali at nagpapakita ng kahinaan tulad ng mga mortal. Maraming kilala at makapangyarihang Diyos at Diyosa sa mitolohiyang Griego at isa na rito si Aphrodite, ang Diyosa ng pag-ibig at ng kagandahan. Kilala rin siya sa pangalang Venus sa mitolohiyang Romano. Sinasabing siya'y isinilang o nagmula sa bulanang dagat. Bago tayo magpatuloy, ay kikilalanin muna natin ang mga 12 pinakadakilang Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Roma at Gresya. Nakikita ba ninyo sa inyong mga module ang mga pangalan ng mga ito at ang taglay na katangian at kapangyarihan? Batid kong nabasa na ninyo ang bahaging iyan sapagkat, katulad ng aking sinabi kanina, na una pa man ay naipamahagi na sa inyo ang mga module bago ang ating pagsasahimpapawid. Kaya, pasadahan lang muna natin. Ang 12 pinakadakilang Diyos at Diyosa ng mitolohiya ng Roma at Gresya ay kinabibilangan ni Zeus o si Jupiter, si Hera, si Poseidon, Hades, Ares, Apollo, Athena, Artemis, Hephaestus, Mercury, Aphrodite, at Hestia. Ano nga ba ang mitolohiya? Tunghayan natin. Ang salitang mitolohiya
ay nangangahulugang agham o pag-aaral ng mga mito o myth at alamat. Tumutukoy rin ito sa kalipunan ng mga mito mula sa isang pangkat ng tao sa isang lugar na naglalakad ng kasaysayan ng mga Diyos-Diyosan. Noong unang panahon na sinasamba, dinarakila at pinipintakasi ng mga sinaunang tao. Ang salitang mito o myth ay galing sa salitang Latin na mythos at mula sa Greek na mutos na ang kahulugan ay kwento. Sa Pilipinas naman, ang mito ay kinabibilangan ng mga kwentong bayang naglalahad ng tungkol sa mga anito, Diyos at Diyosa, mga kakaibang nilalang, at sa mga pagkagunaw ng daigdig noon. Maaaring matagpuan ang mga mitong ito sa mga kwentong bayan at epiko ng mga pangkat etniko sa kasalukuyan. Sa babasahin mong mitolohiya, ay malalaman mo ang naging mahalagang papel ng isang Diyosa, si Aphrodite, sa buhay pag-ibig ni Pygmalion at Galatea. Bago mo basahin ang akda, ay mahalagang malaman mo muna ang kahulugan ng salitang ginamit sa akda batay sa kayarian ng mga salitang ito. Ang isang salita ay maaaring magkaroon ng kayariang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Tandaan natin na ang salitang binubuo lamang ng salitang ugat ay nasa kayariang payak. Halimbawa, ang salitang basa o wet sa Ingles. Gamitin natin sa pangungusap. Isusuot ko sana ang paborito kong damit pero basa pa ito. Ang salitang basa ay nasa kayariang payak sapagkat ito ay binubuo ng salitang ugat lamang. Ikalawa ay ang may lapi. Ang salita ay nasa kayariang may lapi kung ito ay binubuo ng salitang ugat at panlapi. Halimbawa, ang salitang ugat kanina na basa, kapag nilagyan natin ng panlaping ma, ay nagiging mabasa. Sa puntong ito, ang salitang mabasa ay nasa kayariang may lapi. Tandaan, ang paglalapi ay ang pagbubuo ng salita sa pamamagitan ng pagsasama ng panlapi at salitang ugat. Ang salitang ugat ay nagkakaroon ng iba't ibang anyo at kahulugan sa pamamagitan ng iba't ibang panlapi. Ang salitang ugat ay nagkakaroon ng iba't ibang anyo at kahulugan sa pamamagitan ng iba't ibang panlapi. Maaaring ang panlapi ay nasa anyong unlapi, gitlapi, ulapi, kabilaan, at laguhan. Ikatlo, ang inuulit. Ang salita ay nasa kayariang inuulit kung ang buong salita ang buong salitang ugat ay inuulit o dili naman kaya'y inuulit ang salitang ugat sa tulong ng mga pang-angkop o pag-uulit sa unang pantig ng isang salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, mahal na mahal, kitang-kita, aayaw, puputi. At ang huli ay ang tambalan. Ang salita ay nasa kayariang tambalan kung ang dalawang salita na pinagsama at nagkaroon ng iisang kahulugan, ito ay nasa kayariang tambalan. Halimbawa, ang salitang basa na wet at ang salitang sisiw na sa Ingles ay cheek, na kapag pinagsama mo ay naging basang sisiw, na ang kahulugan ay kaawa-awa ito ay nasa kayariang tambalan. Meron tayong tambalang salitang nananatili ang kahulugan at meron din tayong tambalang salitang nagkakaroon ng kahulugang iba sa isinasaad ng mga salitang pinagsama. Katulad ng nakikita ninyo sa inyong mga module. Umaasa akong nakuha mo ang aking paliwanag at naintindihan mo ito. Maaari rin nating maiugnay ang kayarian ng salita sa kahulugan nito. Sa pagkakataong ito, nais kong ibigay mo ang kasing kahulugan ng salita batay sa kayarian at sa iba pang katangian nito. Anong salita ang kasing kahulugan ng tambalang salitang pag-iisang dibdib? Tama, ang salitang pag-iisang dibdib na nasa kayariang tambalan ay nangangahulugan ito ng salitang pag-aasawa o pagpapakasal. Kalawang bilang,
Alin sa mga salitang may laping nasa kahon ang may naiibang kasing kahulugan? Ang mga salita ay ang salitang minamahal, iniibig, sinisinta, hinahangaan. Tama! Ang salitang may naiibang kahulugan sa mga pagpipilian ay ang salitang hinahangaan. Ikatlong bilang, anong payak na salita ang kasing kahulugan ng salitang galak sa pangungusap na ligaya ang dulot ng muli naming pagtatagpo ng dati kong kaibigan? Tumpak, ang tamang sagot ay ligaya. Ikaapat na bilang, anong inuulit na salita ang pwedeng gamiting pamalit sa pariralang sobrang minamahal o labis na iniibig? Mahusay. Ang salitang inuulit para rito ay mahal na mahal o mahal na mahal. Alam kong malinaw na sa inyo ang mga kayarian ng salita. Tandaan na maaaring maiugnay ang kayarian ng salita sa kahulugan nito katulad ng sinagutan natin kanina. Batid kong nabasa mo na ang akda sapagkat katulad ng sinabi ko kanina ay una pa man ay naipamahagi na sa inyo ang mga module. Ang pamagat ng akdang mito na mula sa Gresya na ating babasahin o nabasa na ninyo ay si Pygmalion at si Galatia, isang mitolohiyang Griego. Sa akdang ito ay aalamin natin ang katotohanan ng pahayag na ang wagas na pag-ibig ay tunay na makapangyarihan. Kaya nitong manaig sa anumang pagsubok o hadlang. Paano ito napatunayan sa mitong ating babasahin o mitong inyong binasa? Dahil nga sa katulad ng sinabi ko kanina na nababatid kong nabasa na ninyo ang akda, ay suriin at pag-usapan natin ito. Unang katanungan, ano ang pananaw ni Pygmalion kaugnay sa kababaihan noong una? Sagot, mababang uri dahil ilan sa mga babae sa kanilang bayan ay mga bayaran. Tama, para sa kanya ay isang pag-aaksaya lamang ng panahon ang makipagmabutihan sa mga babae. Pangalawa, bakit kaya sa kabila ng ugali at pananaw niyang ito sa mga kababaihan, ay isang babae pa ang naging obra niya? Sagot, marahil dahil sa hangarin niyang maitaas ang estado ng kababaihan sa kanilang bayan. Tama, sapagkat sa kulturang Griego ay mababa ang pagtingin nila sa mga kababaihan. Humahangga lamang sila sa mga tahanan o mga gawaing pantahanan. Hindi sila nagtatamasa ng kapangyarihan katulad ng mga kalalakihan. Sila ay tagasunod lamang sa mga kalalakihan. Pangatlong bilang, anong damdamin ang nabuo sa puso ni Pygmalion kaugnay sa babaeng kanyang nililok? Paano niya ipinakita ang labis na pagmamahal sa babaeng ito? Sagot, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang panahon sa paglililok. Pinaghusay niya ito hanggang sa malikha niya ang kanyang natatanging obra at umibig siya rito. Tama. Bilang isang iskultor, inilagay niya ang kanyang puso sa kanyang paggawa o paglilok. Isang katangian ng taong mahilig sa sining. Siya ay may mataas na pagpapahalaga sa sining kung kaya't pinino niya ng mahusay ang kanyang obra. Ito ay isang manifestasyon sa mga Griego na sila ay mahilig sa sining. Katunayan ay kitang-kita ito sa kanilang mga istruktura ng gusali sa Gresya. Kaapat na bilang, paano nagkaroon ng katuparan ang kanilang pagmamahalan? Bakit kaya binigyang buhay ni Aphrodite si Galatia? Sagot, sa kadahilanang labis na umibig si Pygmalion sa kanyang obra na estatwa at sa kabusilakan ng kanyang puso at sa kanyang pagpapanata, ay hindi ito nalingid sa kaalaman ng Diyosa ng kagandahan at pag-ibig na si Aphrodite. Kaya binigyang katuparan niya ang kahilingan ni Pygmalion na pagkalooban siya ng kasintahang babae na katulad ng kanyang nililok
sa pamamagitan ng pagbibigay buhay ni Aphrodite kay Galatia. Magaling! Isang katunayang ito sa bisa ng pananampalataya ng isang nilalang. Kung malinis ang iyong puso o busilak ang iyong kalooban at tapat ka sa iyong kahilingan, ay alam o batid ito ng Diyos at kanyang ipagkakaloob. Isang katangian na dapat taglayin ng sinuman. Tama po ba? Sa iyong palagay, paano kaya mailalarawan ang naging uri ng relasyon ng dalawa ngayong alam mong kung gaano minahal ni Pygmalion si Galatia? Sagot, sila ay nag-iibigang tunay sapagkat binasbasan ni Aphrodite ang kanilang pag-iisang dibdib at napagkalooban sila ng dalawang supling na kumumpleto sa kanilang masayang pagsasama. Tama? Walang kasinsaya ang pagmamahalang malinis, dalisay, wagas, at higit sa lahat ay may basbas. Paano ipinakita ni Pygmalion at Galatia ang pasasalamat kay Aphrodite? Sagot, hindi sila nakalimot magpasalamat at magpatuloy sa paglilingkod at pagsampalataya rito, hanggang sa maisalin nila sa kanilang mga supling ang pananampalataya rito. Mahusay na kasagutan. Ito dapat ang makita rin sa atin, ang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa Kanya o sa Diyos na siyang lumikha sa atin. Nasa kabila ng pandemyang ating nararanasan sa kasalukuyan, ay patuloy ang pag-ibig niya sa atin. Katunayan ay malalakas at malulusog pa tayo, buhay at nasa maayos na kalagayan. Kaya huwag na huwag nating kalilimutang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Ikapitong bilang. Sa paanong paraan nakapagbibigay inspirasyon sa ibang tao ang pag-iibigan ni Pygmalion at Galatia? Sagot, isa itong katunayan na ang wagas na pag-ibig ay tunay na makapangyarihan na kaya nitong manaig sa anumang pagsubok o hadlang. Tama. Katulad ng ipinamalas ni Pygmalion sa tinalakay nating akda, batid kong lubos ninyong naunawaan ang akdang inyong binasa. Ito ay isang mito mula sa Gresya. Tandaan at isaisip na ang mitolohiya ay mga sinaunang kwentong may kaugnayan sa paniniwala o pananampalataya at nagtataglay ng tauhang karaniwang Diyos o Diyosa na may kapangyarihang hindi taglay ng pangkaraniwang mortal. Ang mitolohiya ay naglalayong magbigay paliwanag sa mga bagay na mahirap ipaliwanag dahil hindi pangkaraniwang nangyayari sa mundo at sa lipunan. Sa mitolohiya, kitang-kita ang pagiging likhang isip lamang ng mga kababalaghang taglay nito. Subalit, marami pa rin ang naniniwalang tunay nga itong nangyayari lalo na sa lugar kung saan nangyari ang nasabing mito. Ang mitolohiya ay nilikha ng dahil sa iba't ibang kadahilanan. Subalit, ang ilan sa pinakamagandang dahilan ng pagbabasa sa mga ito ay upang tayo'y maaliw sa magandang kwento, mamangha sa mga taglay nitong hiwaga, matuto sa mga taglay na mabubuting aral sa buhay at mapalawig pa ang imahinasyon sa mga pangyayaring kakaiba kaysa sa pangkaraniwan. Sa pagkakataong ito ay nais kong sagutan mo ang mga gawain sa iyong hawak na module. Sa bahaging pagyamanin, isagawa, tayahin, maging ang karagdagang gawain. Mayroon ka namang panahon na ito ay sariling sagutan at maaari mong balikan ang kabuuan ng module na ito o module na iyong hawak sa iyong sariling kaparaanan para masagutan mo ang mga ito ng wasto. Sa bahaging pagyamanin, ang binasa mong akda o mito ay nagtataglay ng makahalagang kaisipan at ito ay iyong ihahayag batay sa sumusunod na katangian. Magpahayag ng dalawang kaisipan sa bawat pahayag
na mula sa binasa patungkol sa, una, ang nagagawa ng tunay na pag-ibig. Pangalawa, pagiging maawain at mapagbigay. At pangatlo, ang pagpapasalamat ng taos-puso. Sa bahaging isagawa naman, ay pumili lamang ng isa sa mga sitwasyon at magpakayag ka ng sarili mong opinyon o pananaw kaugnay sa mga ito. Sundan mo lamang ang graphic organizer na nasa sa inyong module. Narito ang mga sitwasyon. Pumili lamang ng isa. Ano ang magiging pananaw o opinyon mo kung may makita kang magkasintahang sa tingin ng lipunan ay hindi magkabagay? Katulad ng, ang babae ay ubod ng ganda samantalang ang lalaki ay hindi gwapo. Pangalawa, ubod ng yaman ang lalaki, subalit napakahirap ng babae. Pangatlong sitwasyon, malaki ang agwat ng edad ng babae sa mas bata niyang kasintahan. At panghuling sitwasyon, matalino at nakapag-aral ang lalaki, subalit hindi nakatapos ng pag-aaral ang babae. Mula sa napili mong sitwasyon, ano ang una mong naiisip sa sitwasyong iyong napili? Pangalawa, ibigay mo ang iyong opinyon o pananaw sa sitwasyong iyong pinili. Pangatlo, ano ngayon ang sasabihin mo sa mga taong nanghuhusga sa sitwasyong iyong pinili? At pang-apat, ano ang maipapayo mo sa magkasintahang sa sitwasyong napili mo? Alam kong kayang-kaya ninyong sagutan iyan, mga ginigiliw na mag-aaral. Sa bahaging tayahin naman, ay bibigyang pagkakataon ka na iugnay ang mahalagang kaisipang nakapaloob sa binasang akda sa nangyayari sa iyong sariling karanasan, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. Ang Biblia ay may napakagandang kahulugan sa tunay na pag-ibig, katulad ng mababasa natin sa unang Korinto, Kabanata 13, sa kanyang mga talatang 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Sa pamamagitan ng kaisipang ito, kaugnay sa pag-ibig, paano ninyo maipakikita ang tunay na pag-ibig sa mga sumusunod na sitwasyon? Sa iyong sarili, umaabot ng mula 4 hanggang 6 na oras ang tagal ng paggamit mo sa internet at computer o tablet araw-araw para sa pag-update ng iyong social media account, paglalaro ng video games, panunood ng mga video sa YouTube at iba pa. Lagi katuloy puyat at kapansin-pansin ang kawalan mo ng sigla kapag nasa paaralan ka. Paano mo maipakikita ang pagmamahal mo sa sarili sa sitwasyong ito? Sa iyong pamilya, ugali mong tumambay muna sa paaralan at makipagkwentuhan sa iyong mga kaibigan pagkatapos ng klase. Subalit alam mong ang iyong nanay na pagod din mula sa trabaho ay nangangailangan ng tulong sa paghahanda ng iyong hapunan at iba pang gawain sa bahay. Paano mo maipakikita ang pagmamahal mo sa pamilya sa sitwasyong ito? Sa iyong kaibigan,
Napansin mong lumalabis ang pagiging palaasa ng iyong kaibigan. Pati pagkopya ng notes ay hindi na niya ginagawa at umaasa na lang sa iyong kinopya. Ang proyektong dapat pagtulungan ninyo ay ikaw na lang ang gumagawa. Umaabot din siya sa pagkopya na lang ng iyong sagot kapag may pagsusulit. Paano mo maipakikita ang pagmamahal mo sa iyong kaibigan sa sitwasyong ito? Sa iyong pamayanan o bansa, mas gusto mo ang anumang bagay na imported kaysa sa mga bagay na gawang Pinoy. Subalit alam mong ito ay may epekto sa ating mga manggagawa at sa ekonomiya. Paano mo maipakikita ang pagmamahal mo sa iyong pamayanan o bansa sa sitwasyong ito? Sa daigdig. Ang buong daigdig ay patuloy na nakararanas ng malaking kalamidad, sanhi ng lumalalang epekto ng global warming. Ang bawat isa sa atin ay may ginagawang nagpapalala sa sitwasyong ito. Ano-ano ang magagawa mo at ng iyong pamilya upang maipakita ang pagmamahal mo sa daigdig sa kalagayan niyang ito? Alam kong kayang-kaya ninyo iyan. Isulat lamang ang inyong mga kasagutan na nakalaan sa inyong mga module. Para naman sa pagsagot sa karagdagang gawain, ay sumulat ng pagpapaliwanag sa katanungan na paano makikilala ang isang tunay at wagas na pag-ibig? Ano-ano ang maaaring gawin ng isang tao upang mapatunayang malinis at wagas ang kanyang pag-ibig? Hayan! Inaasahan mula sa inyo na inyong masasagutan ang mga gawaing nakalaan sa inyong module. Ang inyong mga module ay mangyaring dalhin lamang sa mga nakatalagang drop boxes sa inyong mga barangay community center at doon ay kukunin ito ng inyong mga guro. Hanggang sa susunod nating aralin, ako ang inyong guro sa Himpapawid, Sir Dennis Pitabios mula sa Silawit National High School para sa paaralang panghimpapawid ng Grade 10 Filipino na nagsasabing, hindi nagtatapos ang pagtuturo at pagkatuto sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan at hindi nakakadlangan ng anumang pagsubok ang pagsulong ng edukasyon. Ang mga itinanim na binhi ng karunungan ay dapat anihin sa pag-unlad ng lipunan. Maligayang naglilingkod po, Sulong Edukalidad.